So yeah, this is part of my daily life now. Hindi siya komportableng gamitin kasi unang-una, may kabigatan siya. Pangalawa, since machine siya, may heat na pinoproduce. So pag buhat-buhat ko, tapos nasa labas ako, umiinit siya sa likod ko. Tapos nagbabibrate din siya kasi nga machine siya. So parang may vibration siya na para gumana siya. Pangatlong rason kaya hindi siya komportableng gamitin kasi itong klase ng portable oxygen na to, hindi siya continuous na nagbibigay ng oxygen. Nagbubuga lang siya ng hangin kapag nag-i-inhale ka. So, pulse lang yung bigay sa'yo ng oxygen. So, sa mga mataas, yung liters per minute na kailangan or yung sobrang hingal na katulad ko, hindi to enough. Ang kailangan sa amin is yung continuous na flow ng oxygen ang binibigay. Tapos, ang huling rason bakit hindi siya komportableng gamitin is yung battery niya. Mabilis maubos yung battery nito kapag mataas yung liters per minute na setting. Umaabot lang siya ng 1.5 oras kapag naglalakad ako or kapag may ginagawa ako. Pero aabot siya ng mga 3 hours to 4 hours kapag naka-low mode lang siya. Pero kapag naka-low mode, compromise yung health ko kasi kulang yung oxygen na i-inhale ko. Kaya pag lumalabas ako or umaalis ako ng bahay, laging anxious yung pakiramdam ko kasi nag-worry ako na maubos yung battery ko. Kasi nga pag naubos yun na yung battery ko, para na akong is down na nawala sa tubig. Para akong nalulunod na yung pakiramdam ko. So, ginagamit ko lang to kapag nasa labas ako or kapag aalis ako. Pero meron pa akong ibang portable oxygen na ginagamit. Dito sa bahay, meron akong ginagamit na malaking version. Ito siya. Maririnig nyo medyo maingay. Malaking version siya ng portable oxygen. So, itong machine na to is mas enough yung oxygen na nabibigay niya sa akin. Kasi yung flow naman ng oxygen na binubuga nito is continuous. Hindi humihinto yung pagbigay ng oxygen niya. Ang ginagawa nito, hinihigop niya yung hangin sa paligid tapos nag-filter niya yung oxygen na yun yung nagagamit ko. So, parang siyang unlimited oxygen. So, ang consequence lang is lagi siyang nakasaksak at pang bahay lang talaga siya kasi may kabigatan talaga siya. Kung hindi ako nagkakamali, 13.5 kilos yung bigat nito. Ang kagandahan pa nito is mas mataas yung concentration ng oxygen na nabibigay niya kaysa dun sa maliit na version. Kasi almost 95% oxygen yung na-produce niya. So, hindi lang ito yung portable oxygen na ginagamit ko ngayon. So, merong mabuting kaibigan na nagbigay ng mas maliit na version nito. Di saksak lang din siya. So, mas maliit siya, mas ideal tong dalhin kapag nagta-travel kami. So, imbis na malaki yung dala ko para sa hotel or sa pag-stayan namin doon, merong maliit na version na disaksak. So, thank you Kuya Mark sa blessing na binigay mo. Nakakatuwa din yung story nito. Kaya niya sa akin binigay kasi ito daw yung ginagamit ng mother niya nung nabubuhay pa. Meron ata siyang lung cancer, I think. So, isa to sa mga bagay na parang gusto niya daw i-share sa ibang tao na may pinagdadaanan din katulad ng mother niya. So, thank you. Sobrang na-touch ko talaga ako. So, may mga bagay talaga na hindi natin ine-expect na matatanggap natin. At isa to sa mga bagay na hindi ko ine-expect na kailanganin ko pala sa pang-araw-araw kong buhay. Maraming bagay na nata-take for granted natin. Marami tayong blessing na natatanggap na hindi natin na-recognize dati. Hindi niya tayo pinapabayaan. At sa mga tao na nagbibigay ng suporta, ng tulong, ng pagmamahal sa mga katulad namin, maraming salamat po sa inyong lahat. Ang simpleng pagdarasal at pagpapakita ng suporta ay malaking tulong po para sa mga katulad namin na physically, emotionally weak. Malaking blessing po kayo. Gusto ko lang pong ihatid na mensahe sa ngayon ay maging grateful po tayo at huwag po nating matake for granted yung mga bagay kahit maliit man o malaking blessing. Ipagpasalamat po natin sa Panginoon at sa mga problema na pinagdaraanan natin. Alam kong kakayanin natin pong malagpasan kasi hindi tayo nag-iisa. Lubos po akong nagpapasalamat sa lahat na nagpahatid ng mensahe, ng prayers. Hindi niyo po alam kung gano'n niyo po ako nabigyan ng motivation para gawin to. Mahirap para sa akin ang mag-open, ang mag-share. Pero gagawin ko to kasi gusto kong maging halimbawa ng kabutihan ng Panginoon. Isasama ko kayo sa journey ko hanggang sa maging
okay ako. Kaya thank you so much sa inyong lahat. Marami pa akong gustong i-share sa inyo at sabihin, pero sa ngayon, magpapaalam na muna ako. God bless us all. Ingat po kayo palagi. Salamat.